Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Ang mga tebe ng lahat ng mga tao sa Seoul City ay kasalukuyang nagpapakita ng balita na si Tak Se-young ay isa-isang sinisira ang mga tulay na lubhang nakakaapekto sa trapiko. Sa una, ang isang normal na pamilya ay ganap na walang malasakit. Sinabi ng lalaki, magkano kaya ang magagastos sa muling pagtatayo ng tulay na ganyan? Biglang natakot ang ginang kaya tinanong niya ang kanyang asawa, "Lab, mas mabuti umalis na tayo sa Seoul." Hindi pumayag ang kanilang anak. Binalak niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan bukas, ngunit sa mga kalsada at tulay na nawasak tulad nito, paano sila magkikita? Nakita rin niya na tama ang kanyang anak, medyo hindi komportable ang traffic. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nang ipakita sa TV ang kasalukuyang eksena, ang mga bilangguan sa lungsod ay nasa isang hindi nakokontrol na estado, at daan-daang mga kriminal sa mga bilangguan at mga kampo ng detensyon ang nakatakas lahat. Ang mga tao ay kasalukuyang labis na hindi nasisiyahan dahil kahit gaano karaming mga tawag ang kanilang gawin, ang mga pulis ay hindi pa rin tumutugon. Parang nagiging napakasama ng sitwasyon ngayon. Biglang nanlaki ang mata ng lalaki. Ano ang nangyayari sa mundo, bulong niya sa kanyang isip. Nagtipon ng buong pamilya upang manood ng impormasyon sa telebisyon na nagbabala sa lahat ng tao na manatili sa loob ng bahay at i-lock ng mahigpit ang mga pinto. Ang mga lansangan ay napuno ng mga kriminal na nag-aaway, nagnanakaw o gumawa ng iba pang mga gawa ng karahasan sa malalaking grupo. Sa kasalukuyan, ang mga mamamahayag ay nakatanggap din ng mga ulat na maraming mga teenager ang nakikilahok sa mga grupong iyon upang magsunog ng mga sasakyan at tindahan upang magnakaw. Tila napagtanto nila na napakalaki ng banta ni Tak Se-young na hindi kayang gampanan ng gobyerno ang mga tungkulin nito gaya ng dati. Nakita ng dalaga na ang isa sa mga taong nag-aaway sa kalye ay ang kanyang kaklase na naging sanhi ng pagkataranta ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang ama, lahat ay dapat mabilis na pumunta at kunin ang kanilang mga gamit. Aalis ang buong pamilya namin dito bago pa maging huli ang lahat. Ang screen ng National Assembly ay kasalukuyang nagpapakita rin ng mga reporter na labis na nadismaya nang mag-ulat na ang seguridad at kumpiyansa ng lungsod ay ganap na bumagsak. Ang mga politiko sa mga araw na ito ay tila may pananakit sa leeg at balikat na humahawak sa kanilang pagkabagot at walang katapusang pag-ungol. Hindi nila mapipigilan ang sitwasyon kung saan sinusubukan ng mga residente na tumakas mula sa kabisera ng Korea at ayon sa mga hula, sa kalaunan ay magiging sentro ng kaguluhan ng Seoul. Ang matandang si Yong-ho ay napapahawak na lang sa kanyang ulo dahil hindi alam kung ano ang gagawin. Matapos makumpleto ang lungsod sa loob ng wala pang kalahating oras, bumalik si Se-young sa Blue House sakay ng helicopter at lumapag mismo sa malawak na bakuran ng Blue House. Bumaba si Han Jae-hyun na may tensyon na ekspresyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang buong kabisera na nasusunog sa likuran niya. Tanging ang lupa sa paligid ng Blue House ay malago pa rin, ang natitirang bahagi ng lungsod ay parang sinusunog ng apoy. Pagtingin muli kay Tak Se-young na nasa harap niya, naisip niya kung ito ba ang Korea na gusto niyang tirahan. Ganun ba talaga ang gusto mo? Pero syempre hindi naglakas loob na magtanong si Han Jae-hyun. Ang pagtingin lang kay Se-young ay sapat na para matakot siya. Ayon sa kasalukuyang ulat ng kalihim, sa sandaling makumpirma ang mga aksyong terorista ni Tak Se-young kahapon, umalis ng bansa si US Ambassador Grant at nagulat lamang na siya ay lumikas sa ilalim ng isang emergency. Walang sinabi si Yong-ho, tahimik lamang siyang nakikinig habang nag-isip ng kanyang gagawin. Ngunit ang mga komisyoner ay umungal sa galit, ang taong iyon ay lumipad palabas ng bansa sa napakahalagang oras na ito. Habang nasa panganib ang kaalyado ng Amerika, mayroon kang reputasyon bilang isang ambasador, ngunit iniisip mo lamang ang tungkol sa iyong sarili. Bawat tao ay may pangungusap, pagkatapos ay labis na nagalit si Jun-hyuk kaya agad niyang inilabas ang kanyang telepono para tawagan ang party na yon para humingi ng dahilan. Bigla siyang napatigil nang sabihin sa kanya ni Jong-ho na maghintay, ako na ang tatawag sa kanilang panig. Sa oras na yon, ang mga tao sa Pentagon ay nagkakaroon din ng pagpupulong at nagbubulungan tungkol sa mga larawan ni Tak Se-young na ipinapadala. Psychokinesis. Sigurado ka ba kung ano yon? Ang saklaw ng kanyang kakayahan at ang lakas ng kanyang kapangyarihan ay nasa ibang antas. At nagsalita ang isang blonde na babae, parang wala na tayong magagawa. Sa tapat niya ay isang pangblonde na lalaki na nagbibigay ng katanungan. Sa tingin mo ba? Kaya siya ng ating mga tropa. Agad namang sumagot ang isa sa mga nasa silid.
Ang ating mga tropa ang hahawak sa ganyan. Paano? Baka ang mga nasa DARPA ay meron kasagutan para sa atin. Ang maitim na kalbong commander ay sinabing, palagi silang gumagawa ng isang grupo ng mga kakaibang bagong gadget. Kaya ipinaalam ng blonde na babae sa lahat, ngunit tandaan kung ano ang sinabi ni Paul. Sinabi niya na bibigyan tayo ni Tak ng isang kahilingan bilang kapalit sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Agad namang sumingit ang blonde na lalaki na nakaupo sa tapat, mayroon kaming ilang magagandang card sa aming disposisyon, bakit hindi namin gamitin ang mga ito ng higit pa? Ang kanyang pamilya ay mga mamamayang Amerikano at nasa amin ang mga ito. Sa tingin ko maaari tayong gumawa ng ilang higit pang mga kahilingan. Nagsalita ang commander, hindi tayo dapat tumawid sa linya kay Tak. Tandaan niyo pinatay ni Tak Seyaong ang pangulo ng kanyang sariling bansa at sinakop ang Blue House sa pamamagitan ng kanyang lakas mag-isa. Isipin niyo kung sa atin nangyari yun dito sa Washington. Ang blonde na lalaki ay napaka-confident sumagot at mumiti, sinabi na ang Korean Army ay malakas ngunit kumpara sa atin. Sinabi ng maitim na lalaki na nasa gitna. Isipin muna ito sa ganitong paraan. Paano kung ang desisyon natin ay maging dahilan ng pagpunta ni Tak sa Amerika? At gawin ang mga bagay na ginawa niya sa South Korea. Ano ang gagawin natin? Biglang nanahimik ang lahat ni isa, walang may naglakas loob na magsalita. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Isang blonde na lalaki ang nagulat na si Commander Chester O'Reilly ay nakatanggap ng direktang mga tagubilin mula sa tumatayong pangulo ng South Korea. Biglang napaisip ang maitim na lalaki, bakit ang tumatayong pangulo ng South Korea ay gustong makipag-usap kay Commander O'Reilly. Gusto niyang malaman kung paano tutugon ang White House, ngunit sinabi ng blonde na lalaki na ang tungkol dyan ay inabisuhan namin sila tungkol sa sitwasyon, ngunit naghihintay pa rin kami ng tugon. Kaya napaisip ng mabuti ang maitim na lalaki at tumingin siya direkta sa blonde na lalaki at sinabing, sabihin kay Commander O'Reilly na bawiin ang pinakamaraming tropa hanggat maaari mula sa puwersa ng Estados Unidos sa Korea. Sinabi ng blonde, ililipat din ba natin ang lahat ng ating mga gamit? Ang US ay gumawa ng isang kasunduan kay Tak. Kailangan nating bawiin ang ating mga tropa mula sa Korea bago tayo malagay sa isang mahirap na sitwasyon. At agad naman siyang sumang-ayon kung gayon paano tayo tutugon sa mensahe sa tumatayong pangulo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na ginawa namin ang opisyal na pahayag, malalaman nila ang isang paraan o ang iba pang paraan. Ang paraan na hindi natin kailangang saktan ang damdamin ng sinuman. Kaya't ang punong ministro ng US ay agad na nagpahayag sa buong mundo, ang aming misyon ay protektahan ang kalayaan at demokrasya ng South Korea at magtatag ng isang relasyon sa South Korea. Bilang isang kaalyado, pinipigilan namin ang mga pagbabanta at pag-atake ng North Korea at pinoprotektahan namin ang mga tao ng South Korea mula sa digmaan. Kung tungkol sa malaking bilang ng mga sibilyan, namatay sila dahil sa hinaing ng isang tao sa pag-ugali ng gobyerno ng Korea na inilarawan bilang personal na depensa. Ikinalulungkot namin na hindi kami makakasali. Sa sinabi nito, tila bumagsak ang mga politiko ng South Korea. Gustuhin man nila o hindi, kailangan pa rin nilang pakinggan ang retorika sa likod nito. Ang hindi gustong insidenteng ito ay hindi sanhi ng mga puwersa sa labas. Invading country, kaya para sa atin hindi ito deklarasyon ng digmaan. Ang militar ng US ay nakikilahok lamang sa sandatahang lakas kapag may mga banta mula sa South Korea na nagmumula sa labas, kaya sa kasong ito ay hindi na kailangang kumilos upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga pahayag na yun ay nagpabaliw kay Yong-ho, ang inaasahan niyang bansang tutulong sa kanila ay ngayon lantaran at tahasan silang tinatanggihan. Sa konklusyon, umaasa ang panig ng punong ministro ng US na ang desisyon ng militar ng US ay isang pagkakataon para sa pangmatagalang kooperasyon sa Korea sa malapit na hinaharap. Para sa bawat pangungusap na sinabi ng punong ministro, para sa mga relasyon na binuo sa tiwala, galit na galit siya. Paulit-ulit nilang sinasabi ang tungkol dito, iyon ay ang matibay na pagkakaibigan. Nalalong nagpapabaliw sa kanya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang intense ng mga nangyayari. Biglang may sumugod at sumisigaw ng malakas, may malaking nangyari. Kaya agad silang lumingon sa lalaking sumigaw. Ano ang malaking bagay na nangyari? Si Tak Seyaong, sinisira ang linya ng depensa na ipinakalat ng Capital Defense Command at Ground Operations Command.
Biglang nanlamig si Yongho, halos hindi na makagalaw, hindi niya na alam kung ano ang gagawin sa ngayon. Ang lugar kung saan dumaan si Seyaw, ang mga sundalo na naatasan sa depensa ng Capital Defense Command at Ground Operation Command ay halos lahat ay bumagsak na sa kamay ni Seyaw. Habang patuloy silang lumilipad sa itaas, si Seyaw mahigpit na nakakapit sa gilid ng helicopter at tumingin siya sa ibaba ng walang anumang emosyon at walang intensyon na patawarin ang mga taong ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng National Assembly. Isang tao ang nagmungkahi, sa tingin ko kailangan na nating lumikas mula sa kabisera. Sumagot si Yongho ng maikli, hindi na dapat tayo umalis pa. Bigla niyang napagtanto, kailangan kong makipag-usap ng personal kay Tak. Habang makikita sa kanyang mukha ang takot. Habang ang helicopter ay nasa himpapawid, makikita ang mga gusali sa baba na umuusok at halos ang karamihan ay nasira. Nanlaki ang mata ni Seyaw dahil sa kanyang nakita sa ibaba. Agad niyang nakita ang isang figura na kakababa pa lang ng limo sa kalsada. Sa sentro ng lungsod, ang taong iyon ay si Lee Jun-heop, ang kasalukuyang punong ministro ng South Korea, na siya ring pansamantalang pangulo, kaya siya ang may pinakamataas na otoridad na makipag-usap kay Seyaw. Binitawan niya ang helicopter, itinuwid ang kanyang mga paa at tumalon pababa sa lupa. Pagkabagsak niya, lumikha ito ng isang pagsabog at pagkasira ng kalsada na ikinagulat ni Jun-heop. Ang kanyang mukha ay tumitig ng diretsyo kay Jun-heop na labis na natakot. Sa gilid nila makikita ang isang reporter na agad na kinunan ang eksena para makita ng lahat. Ngayon ay makikita na ng lahat na ang teroristang si Tak Seyaw at ang kasalukuyang pansamantalang pangulo na si Lee Jun-heop ay nakaharap sa isa't isa upang makipag-ayos sa isang posibleng paraan upang matigil ang kaguluhan sa lungsod. At makikita ang isang cameraman na kumukuha ng magandang anggulo sa pagitan ni Seyaw at ang punong ministro na si Lee Jun-heop. Siyempre hindi siya nag-iisa, dumating siya na may dalang walkie-talkie na konektado sa isang tao. Sa isang palakaibigang paraan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasalukuyang pangulo, Lee Jun-heop, ngunit walang sinasabi si Seyaw. Patuloy lang na nakatitig sa kanya. Lakas loob na nagsalita, Mr. Tak, pakiusap, itigil mo na ang walang kabuluhang pagkawasak. Wala na kaming kakayahan o lakas para pigilan ka, ang magagawa na lang namin ay manood. At tumakas kapag lumapit ka. Ngunit ikaw, ang naging sanhi ng lahat ng ito, at tiyak na mas nakakaalam kaysa sa iba. Kaya medyo nabigla doon si Seyaw sa kanyang sinabi. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Ano man ang nangyari noon, ang pag-target sa mga sibilyan na walang kinalaman sa iyong nakaraan ay hindi rin magandang bagay. Kung gayon, kung may mga taong nagtago ng katotohanan sa iyong mga mata, bakit hindi mo hanapin ang mga taong iyon at sisihin sila? Nakatayo lang siya ng ganoon habang nakikinig sa pagsasalita niya. Walang ginawang masama ang mga tao sa lungsod na ito. Hindi siya nagpapakita, ngunit sa pamamagitan ng mga salita ni Jun-heop, sinigawan niya si Seyaw, hindi ako humingi ng tawad sa iyo. Makikita si Jun-heop na labis-labis ang pakiusap, please, nakikiusap ako sa iyo, maawa ka para sa mga inosenteng tao sa Seoul. Mangyaring ibalik ang Seoul sa mga mamamayan. Ang kameraman na ito ay patuloy silang kinukunan, ang bawat galaw nila ay nakikita ng lahat ng tao. Ngunit ang lahat ng mga sinabi ng punong ministro ay tila walang epekto kay Seyaw. Nakatayo lang siya roon at iginalaw ang kanyang mga labi. Ibig sabihin ay tumanggi pa rin si Jang Yong-ho na magpakita, tama ba? Pagkatapos magsalita, nagpakawala siya ng malakas na dagundong, niyugyog ang lupa, dahil nagalit siya na kailangan niyang tumayo dito at makinig sa isang mahabang kalokohan na sanaysay. Mula sa dalawang lalaking ito, na ikinagulat ng lahat pati na ang mga tao sa National Assembly. Sinabi niya hindi siya titigil hanggat hindi ipinapakita ni Jang Yong-ho ang kanyang sarili. Na ikinatakot ni Yong-ho at kung ipipilit mong ipagtanggol ang kriminal na yon, sisirain ko ang lahat hanggang sa ipakita niya ang mukha niya. Nauutal sa sarili niyang mga salita, ngunit hinahayaan ang punong ministro na magsalita. Gusto niyang itanong kung gusto mo ba talagang makita si Jang Yong-ho. Kaya agad na sumagot si Seyaw ng hindi. Kailangan ko siyang patayin. Habang itinaas ang kanyang mga kamay. Umungol ang punong ministro, bakit mo ginagawa to? Ikaw at ang lahat ng iyong tauhan. Alam kung ano talaga ang nangyayari. Makikita ngayon sa ekspresyon ng matanda na alam niya ang sinasabi ni Seyaw. Ito ay sa iyong mga utos, ang aking mga magulang ay itinulak sa kanilang kamatayan. Habang nakatitig na may seryosong ekspresyon.
na nagpaatras kay Lee Jun-heop ng ilang hakbang sa takot, habang si Yong-hoo ay naggangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Sa wakas ay umungal siya, huminto sa pag-ugali na parang bata, pagkatapos ay hinampas ni Yong-hoo ang mesa at tumayo na nagmumura. Kahit gawin mo ito, hindi mo na maibabalik ang iyong mga magulang. Ang kanilang mga pagkamatay ay kakilakilabot at hindi makatarungan, walang tanong tungkol doon. Ngunit hindi ito kasalanan ng lahat ng mga mamamayan ng Seoul o ng bansang ito. Sa halip ay ipinarating ng punong ministro ang mga salita ni Yong-hoo ng malakas at malinaw kay Seyaong. Hindi siya umimik kundi hinayaan siyang magpatuloy sa pagpapahayag. Ano ba ang kailangan para masiyahan ka? Dapat pa bang magdusa ang buong mundo? Sumigaw siya ng napakalakas, magiging masaya ka lang ba kapag ang South Korea ay wala na at abo na lang? Naiinis na si Seyaong, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay. Para bang plano niyang wasakin ang kanyang kinatatayuan. Inihampas niya ito ng napakabilis na ang kasalukuyang target nito ay ang lupa sa ilalim mismo ng kanyang kinatatayuan. Na naging sanhi ng paglipad ng mga bato at lupa kung saan-saan, at mga usok at alikabok na nagsilabasan sa harap mismo ng punong ministro na naiwan siyang takot na takot. Ang matandang si Yong-hoo ay nakita ang mga kaganapan na nangyari sa kinaroroonan ng punong ministro at ni Tak Seyaong. Biglang lumitaw ang espada at hinawakan ito ni Seyaong at inulit ang mga salitang, "Sinabi ko sa iyo, ibigay niyo sa akin si Jang Yong-hyo. Hanggat ipinagtatanggol ka ng South Korea. At hanggat may kontrol ka sa bansang ito. Lahat ng tao ay aking kaaway." Kaya sumigaw siya ng napakalakas, inihanda niya ang kanyang sarili sa espada at sumigaw upang ipaalam sa lahat ng naroroon, kahit mapatay niyo ko or tapusin ko ang iyong sarili at ang bansang ito. Iyan lang ang paraan para matapos ito. Ang kanyang deklarasyon ay tumagos sa eardrum ng lahat hanggang sa puntong kahit ang mga taong nasa malayo ay naririnig pa rin ito. Ang figurang nakasuot ng orange na kamiseta ay nakatayo sa bubong ng isang gusali, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakatingin sa nasusunog na lungsod ng Seoul. At tila may kausap sa telepono. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.